Ako po si Samuel Mercado, 62 years old at 50 years nang nagsasaka dito sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Nag-umpisa ako kasi ang father ko ay magsasaka na, kaya lumaki kami na ang kinabuhay namin ay ang pagsasaka. Kaya doon hanggang sa lumaki kami, na ipagpapatuloy din namin yung pagsasaka dahil alam din namin na isa rin ang pagsasaka sa pinagkukunan namin ng aming kinabubuhay. Maraming hamon kasi nung nag-umpisa kami, nung bata pa lang ako, ang ginagamit namin mga pagsasaka ay mga kalabaw, araro, hanggang sa unti-unti naming na-adapt yung nakikita namin na pagbabago dahil kinakailangan na ang makinari. Ang tagal kasi ng pagsasaka namin mula nung hayop pa ang ginagamit namin. Mag-uumpisa kami ng June, matatapos kami ng September na magtatanim. Kaya nung nakita namin na mas maganda yung pagsasaka na ang gamit ay makinarya, inaabot lang kami, kulang na ng isang buwan. Nakapagtatanim na kami. Gumagamit na kami ng mga traktora, kuliglig. Yun na yung umpisa na nag-iba na rin yung pananaw namin sa pagsasaka. Hindi na yung traditional na ang tagal. Pati sa pag-aani noon, hinahampas. Umaabot din ng mga 3 to 4 months ang pag-aani rin noon. Pero nung unti-unti, tracer, tiller, pagkatapos ngayon harvester na, kaya mas madali na. Noong gumagamit na kami ng makabagong pagsasaka, ay lumaki halos mga 40% ang itinaas ng mga ani namin. Dahil isa rin yun, yung paggamit namin ng binhi na angkop sa aming lugar. Kaya mas lalo lang nai-introduce sa amin yung pagtatanim ng hybrid. Ang rice crop manager ay natutunan namin dahil ito inintroduce sa LGU, sa ETI, yung timing ng pag-aabuno, isa rin yun, yung timing, yung kung ilan, yung sukat na iaabuno, ilang bisis na mag-aabuno, yun ang mga natutunan namin. Kasi noon, minsanan lang, 2 bisis, ganyan lang, pero ngayon natutunan na namin yung ng RCM, kaya nagbago na rin yung pananaw namin sa pagsasaka dahil doon. Marami akong natutunan ng mga teknolohiya na naituro niya sa akin at saka kapwa ko magsasaka, kagaya ng yung MOWIT application, yung pagsasagawa ng para-check system, yung pagsasagawa ng alternate weeding and drying or EW, at saka yung paggagawa ng DDS na sinasabi nila, yung direct dry seeding, at saka yung straight planting. At saka yung pagsasagawa ng RCM, malaking tulong sa aming magsasaka kasi nakatipid kami sa abono at saka nadagdagan ang ani namin sa aming sakahan. Yung pagtatanim ng munggo o high value crop pagkatapos ng palay, kasi pag tinidiritso na palay ang tatanim mo, siyempre nagsasawa din yung lupa, kaya tinatanim namin pagkatapos ng palay. Ang ginagawa ko sa amin, yung pagtatanim ng munggo para yung nasa ilalim na nutrients, sisip-sipin ng ugat ng munggo, pumupunta sa ibabaw doon. Pagkatapos harvest yung munggo at isusunod yung palay, nandun yung good nutrients doon sa ibabaw para masip-sip na naman yung palay, yung good nutrients. Noon, yung 1.5 hectares na sinasaka namin, kung minsan, pag nakaani kami ng
120, parang masaya na kami doon. Pero nung natutunan namin yung bagong teknolohiya, kagaya ng RCM, tumaas yung dati 120, umabot na ngayon ng 230, 220 yung isang hektarya. Maganda rin yung palay chick kasi sa umpisa pa lang ng pagsasaka na anuan mo na yung kung paano i-prepare yung lupa sa pagtatanim. Ang mga contribution niya na naibabahagi ni Kagawad Samuel sa pamamagitan ng pag-attend niya sa mga trainings, seminars, and other activities na related sa agriculture, lalo na sa lokal, probinsya at regional, na paanyaya sa kanya at yun ang mga sinishare niya sa kapwa niya magsasaka. Na kung ano yung natutunan niya, ayun ay ipamamahagi niya sa kanyang mga kapwa magsasaka para sa ganun ay yun ang mga pagtulong niya sa ating mga farmers sa ating bayan. Bilang magsasakang siyentista, leader ng mga farmers organization or local farmer technician, siya ay isang implementer din sa mga programa ng ahensya gaya ng mga rice crop manager sa pamamagitan ng tamang pamamaraan ng pag-aabono sa kanilang palayan. Nagpapakita rin siya ng paraan ng paggagamit ng mga biofertilizers at iba pang biopesticide para sa pagpapataas ng ani, at siya rin ay instrumento ng integrated pest management para maiwasan ang paggamit ng mga lasong kemikal o pestisidyo para ligtas ang ating mga consumer kung ano po yung mga dapat na mabilin nila sa pamahalaan. Siya ay isang matagumpay at ehemplo ng ating mga magsasaka, at ang mga katangian sa kanya ay dapat matularan ng ating mga farmer. Para sa larangan ng pagsasaka, malaki ang ating magagawa natin para sa ating bayan, para maunlad ang ekonomiya at mabuhay ang ating mga magsasaka sa Mangaldan. Abante Mangaldan! Sa mga mensahe namin sa mga kapwa namin na kumakain ng produce ng magsasaka, lalo na yung rice, sana huwag nilang sayangin dahil napakaraming mga tao na 2 bisis lang, 1 bisis. Yung mga tao sana huwag nilang sayangin yung pagkain ng rice. Kasi ang hirap talaga na magsaka, lalo na itong rice, pinakamahirap na ang pagtatanim ng rice dahil ito siguro yung pinakamababang na lahat ng pananim siguro pinakamababa ang kita, pero pagka nakikita mo yung mga kumakain at naging sapat sa kanila yung kinakain nila, magiging masaya na rin kami dahil ang hirap talaga ng magsaka ng rice. Sa kalayo mo, init, lamig, init ang tinatamasa ng magsasaka. Sa mga kapwa ko magsasaka, sana tangkilikin natin yung makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng rice para ang ating bansa ay maging sufficient ang ating inani at hindi na tayo mag-i-import. Natutunan namin yun. Ang pinakamahalaga, ipapakita mo yung pananim mo. Magiging model yung pananim mo doon sa kapwa mo magsasaka para ito ay kanilang gayahin. Nagkikwentuhan din kami, kung minsan pag nagkakasama-sama kami, ikinikwento ko yung mga ginagawa ko. Pagkatapos, naobserbahan din nila kahit hindi nila
Yung madaanan lang nila yung pananim mo at tinatanong nila kung bakit anong ginawa mo, bakit ganun yung palay mo, ganun. Isa na rin yun na dahilan para sila ay matuto. Bilang magsasaka siyentista, kinakailangan na ipakita mo sa mga kapwa mo farmers na may mga natutunan ka na iba't ibang paraan ng pagtatanim para gumanda ang ani. Ako po si Samuel Mercado, isang magsasaka dito sa Barangay Alitaya, Mangaldan. Ipinagmamalaki ko na ako'y totoong magsasaka sa hirap at ginawa